Kamusta mga anime lovers? Ang anime na ito ay tungkol sa 30,000 na gamers na bigla na lang nagising sa loob ng game na Elder Tale Online nang dahil sa isang misteryosong update ng mga developer na tinawag na The Apocalypse. Nahihirapan gumamit ng skill ang mga pangunahing karakter dahil bago pa lang silang nakulong sa game. Dahil dito ay nahuli ng malaking monster plant si Shiro na mabilis na nababawasan ng health points. Noong umaga bago mangyari yon ay nagising na lang si Shiro sa loob ng Elder Tale Online. Nagtataka ang mga tao sa Akihabara kung ba't sila napasok sa loob ng Elder Tale. Natumba din si Shiro dahil di siya sanay sa matangkad na avatar at aksidenteng nadiskubre niya ang user interface ng game. Napansin niyang nagkakagulo ang mga players dahil di pala makapag-log out sa game. Binuksan niya ang friendlist at nakita niyang online ang kaibigan niya sa laro na si Naotsugo. Agad siyang nakipagkita kay Naotsugo upang pag-usapan ang aksidenteng pagpasok nila sa game na dulot ng expansion update ng Elder Tale. Parang totoo ang paligid dahil nararamdaman talaga nila ang mga bagay na hinahawakan. Nagpa siya ang dalawa na mag-imbestiga upang malaman kung paano sila makakaalis sa loob ng game. Ang mga gusali ay katulad ng nasa laro at nakakagamit din siya ng mga potion at mga skills. Nadaanan nila ang mga naguguluhang adventurer at meron pang ninja na nagmamasid sa kanila. Kahit matagal na silang di nagkita ay di pa rin nagbabago ang pagkamanyak ni Naotsugo. Nadapa na naman ang bida dahil mas pinatangkad niya kasi ang avatar kaysa sa tunay na tangkad niya sa Earth. Nang batuhin sila ng ninja at nakilala ito ni Shiro na si Akatsuki na nakasama niya rin daw noon sa party. Nagpakilala si Naotsugo sa ninja. Narinig nilang pambabae ang boses nito at nakiusap na pagbilhan siya ng appearance-changing potion para makabalik sa orihinal na anyo. Binigyan naman siya ni Shiro na kaagad nitong ininom at nagliwanag ang katawan nito hanggang sa magbalik sa tunay na anyo na isang maliit na babae. Dahil kamanyakan ng lumalabas sa bibig ni Naotsugo ay sinipa siya ng assassin. Nagpa siya sila na isama na lang sa grupo si Akatsuki dahil mapanganib kung mag-isa ito. Dahil dito ay nagpa siya si Akatsuki na maging master si Shiro kahit ayaw naman ng bida. Napansin nilang mas dumami ang NPC o ang mga tinatawag na people of the land ngunit depressed pa rin ang maraming adventurer. Bumili sila ng masasarap na pagkain sa palengke. Ngunit pare-pareho lang pala ang lasa ng mga ito na parang basang cracker dahil nasa loob pa rin sila ng game at ang mga drinks ay lasang tubig lahat. Tumawag si Mariel na isang guild master ng Crescent Moon Alliance. Pumasok sila sa guild building at nagtungo sa guild hall ng Crescent Moon Guild, kung saan agad na tumakbo at niyakap ni Mariel si Shiro. Nagustuhan din nito ang cute nilang assassin. Nagpakilala naman si Naotsugo pero ayaw niya na rin dito dahil sobrang weird ng babae. Saka dumating si Henrietta na nais makipag-usap kay Shiro ngunit nakuha ni Akatsuki ang kanyang atensyon. Sa kabila nito ay nasanay na ang mga member na ganito sila kagulo. Nagpalitan sila ng impormasyon tungkol sa mga kaganapan. Walang makapunta sa ibang city dahil naka-offline pa rin ang mga transport gate kaya kanya-kanyang diskarte ang lahat ng mga guild. Naisip ni Shiro na baka meron na silang mga di alam dahil sa update ng game kahit na mga veterano sila dito. Sinubukan ni Mariela na yayaing sumali sa kanila si Shiro dahil matagal nang na-disband ang Debauchery Party. Ngunit tumanggi ang bida dahil ayaw niya talagang sumali sa mga guild. Saka pinaliwanag na ang Tea Party ay hindi isang guild, kundi isang maliit na grupo ng mga adventurer na nakatapos ng pangmalakihang mga raid quest at ang strategist nila ay si Shiro. Napaisip sila Shiro kung magre-respawn sila sa cathedral pag namatay pero ayaw na nila itong subukan. Nagtungo sila sa isang lugar upang magsanay. Nagsimula silang makipaglaban sa mga monster weasel at nahihirapan sila dahil nag-iba ang controls nang mapunta sila mismo sa loob ng game. Binalibag si Shiro ng halimaw, ngunit dumating si Akatsuki at pinatay kaagad ito. Dahil ang sikreto ay kailangan lang pala nilang lumaban ng parang sa totoong buhay. Dahil dito ay natuto na ring lumaban si Naotsugo. Saka ipinamalas ng tatlo ang kanilang mga kapangyarihan sa mga monster weasel. Ngunit isang member nila Mariela ang nasa panganib na hinahabol ng mga player na mahilig mang-player kill. Nag-respawn sa cathedral ang isang adventurer na natalo ng mga monster kaya nakumpirma nilang katulad pa rin ito ng laro. Natututo na rin silang gamitin ang kanilang mga skill at teamwork upang mabilis silang mock-up ang hunt ng monster para makakuha ng mga item drops. Umalis si Akatsuki para magsanay ng kanyang assassin skills pati na ang skills ng subclass nitong tracker. Dahil sa Elder Tale ay may 12 main class kang pagpipilian at pwede ka ring pumili ng isang subclass. Naalala ng dalawa ang usapan sa Crescent Moon Guild tungkol sa mas lumalalang player killing sa buong game pero bawal mang PK sa loob ng town dahil sa mga bantay na Royal Guard. Kaya sa field nag-aabang ang mga killer upang kumuha ng gamit na pinaghirapan ng ibang players. Habang naglalakad ay may sumusunod na sa kanila, bigla silang naging alerto nang may dumaan sa harapan ngunit nahuli si Naotsugo ng trap na iniligtas agad ni Shiro at agad na nagbigay ng strategy dahil kumpirmadong inaambush sila ng 4 na players. Hinarap mag-isa ng guardian ang mga atake ng dalawang killer.
Ang isa ay sumugod kay Shiro kaya itinali niya ito. Kaya sumugod sa bida ang isang lalaki pero nagtaunt si Naotsugo kaya ito ang pinagtulungan ng tatlo at unti-unting nauubos ang health points. Umatake si Shiro gamit ang enchanter skill na minaliit ng mga kalaban dahil wala daw siyang damage. Subalit nahuli ng bida ang isa ng Thorn Vine na sa tuwing pinuputol ni Naotsugo ay nakakatanggap ito ng mas malakas na damage. Inatake ng isa si Naotsugo, ngunit tinapos na nito ang isa nilang kasamahan. Di rin napansin ng mga ito na kanina pa pinatulog ni Shiro ang kanilang healer. Tinapos na rin ni Naotsugo ang isa pa at pinag-utos ng leader na umatake ang kanyang ambush unit. Subalit natalo na pala ni Akatsuki ang mga ito. Nagpanggap namang sumuko ang kalaban pero pag-atake ay inunahan siya ng assassin. Giit ni Naotsugo na mas mabuti pang Mang Manyak kaysa Mang PK kaya binanata ni Akatsuki. Naisip ni Shiro na ang ugat ng malalang PK ay boring ang mga tao dahil napakadali lang kumita ng sapat na pera pambayad sa panuluyan sa pagpatay lang ng ilang low-level monster. Tumawag si Mariel kaya nagtungo sila sa guild house nito. Sinabi nilang may umatake sa isa nilang member na si Serara na nasa Suzukino pero may nagligtas naman dito. Ngunit nais daw nila itong sunduin para makauwi ng Akihabara kung nasaan sila. Kaya nais sana nilang bantayan muna ni Shiro ang kanilang guild. Naisip ni Shiro na kahit ipadala nila ang mga high level ay di pa rin sila magtatagumpay dahil napakalayo ng kailangang lakbayin. Kaya kahit ayaw niya na sanang makialam sa guild ay nagpasya si Shiro na sila na ang mag-rescue kay Serara. At agad din silang nagsimula sa paglalakbay. Gamit ang magic whistle ay tinawag nila ang mga kabayo na ginamit sa kanilang paglalakbay. Nag-break muna sila para kumain ng walang lasa. Subalit napakalayo pa rin ng Suzukino kaya tinawag nila ni Naotsugo ang mga griffin. Di ito inaasahan ni Akatsuki dahil ang mga nakatapos lang sa mahihirap na raid quest ang meron nito. Natatakot din siya sa Griffin ngunit tinulungan siyang sumakay ni Shiro. At dahil dito ay naging mas mabilis ang kanilang paglalakbay at namangha si Akatsuki sa magandang tanawin. Sa 3 araw nilang paglalakbay gamit ang Griffin ay nakarating na rin sila sa harapan ng Depths of Palm. Pumasok sila at napansin na maaaring gumuho ang mga slab at meron pang mga nagmamasid na napakaraming ratman na kahit low level ay napakarami kaya kailangan nilang mag-ingat. Kaya mas pinili nilang maghanap ng ibang daan para wag kalabanin ng napakarami nito at nakahanap sila ng ligtas na lugar para magpahinga. Subalit kahit anong pagkain ay same lang ang lasa na parang papel na may asin. Kinamusta sila ni Mariel na nagtaka dahil nasa Depths of Palm na sila kagad. Samantala nag-level up ang maid na si Serara sa paglilinis ng bahay, saka dumating si Nyanta na nagligtas sa kanya. Nagpatuloy ang panggugulo at pangwawasak ng Brigandia Guild kahit sa town. Sa kabila nito ay ligtas si Serara sa bahay ni Nyanta na nasa itaas ng gusali. Alam din ni Nyanta na malapit nang dumating ang sundo ni Serara. Nagpasya sila Shiro na huwag ipaalam sa kahit kanino na nakakagamit sila ng Griffin. Gayunpaman ay may tiwala sila Mariel at Henrietta sa dating Tea Party strategist na si Shiro. Dumating ang mga member ng Crescent Moon Alliance para sa meeting. At isang night ang nakakatanggap ng balita sa nagaganap sa Crescent Moon at kay Shiro. Malapit nang mag-collapse ang tulay kaya aksidenteng nahulog si Shiro dito. Akala niya ay mamamatay na siya kaya magre-respawn siya pabalik sa Akihabara. Saka naalala noong sobrang sikat niya ay marami ang nais makakuha ng mga impormasyon na alam niya para sa pansariling interes ng ibang adventurer. Naalala rin niya ang mga kasamahan sa Debauchery Party. At nang magising ay nailigtas pala siya ni Akatsuki. Nagtaka si Shiro dahil di naman siya nasaktan ng mahulog sa napakataas na tulay. Naisip ni Naotsugo na level 90 kasi ang kanilang katawan kaya mas matibay. Magaling din sa paggawa ng mapa si Shiro dahil sa tunay na buhay ay tugma dito ang trabaho niya. Ngunit di inaasahan ng dalawa nang sabihin ni Akatsuki na matanda na siya. Akala daw ni Naotsugo ay isa lang siyang 12 years old kaya nasipan nito. Tinanong din ni Akatsuki kung ganito din ang akala ni Shiro kaya di na sumagot ang bida. Saka naalala ang kilala niyang kambal na nakitang niyaya ng ibang guild. Biglang nag-iba ang paligid dahil dumating ang boss monster na giant ratman na pinagtulungan nila Naotsugo at Akatsuki. Kahit mas malakas sila dito ay nahihirapan silang lumaban dahil sa laki nito at mabahong hininga. Gumamit na rin sila ng Thorn Vine combo ng bida subalit masyadong mataas ang defense ng boss kaya nahuli nito si Naotsugo. Umatake rin ng mind shock si Shiro para malito ang monster boss. Saka nilagyan niya ng buff ang sandata ni Akatsuki kaya pag-atake ay natalo na rin nila ang Ratman boss. Tapos nakalabas na rin sila ng dungeon at pinagmasdan ng napakagandang sunset. Samantala ina-ambush ng Brigandia Guild ang mga nagtatangkang tumakas sa Suzukino. Isang miyembro ang Dima Sikmura ang ginagawa nila, kaya sinuntok siya ng kanilang guildmaster na si Demikas na isang monk. Ginagawa din nilang alipin ang mga NPC na pinapabuhat ng mga nakulimbat nilang mga gamit. Ngunit pinapahanap pa rin ni Demikas si Serara na nakatakas sa kanila. Giit ni Londark na pinapahanap niya pa rin ito kaya nagalit ang guildmaster. Natatanaw na nila Shiro ang bayan ng Susukino.
Ngunit plano nilang pumasok para maiwasan ng PK zone dahil pag namatay sila ay babalik sila sa Akihabara samantalang si Sirara ay magbabalik sa Susukino kung saan siya nakasave. Kaya inutos ni Shiro na mag-spy si Akatsuki para sa kanilang plano. Hinahanap pa rin ni Demika si Sirara habang nakaupo siya sa napakarami nilang nakulimbat na kayamanan. Agad na may nag-report sa kanya ng pagdating nila Shiro. At napansin nila Shiro na puro mga sanggano ang mga adventurers sa Susukino. Nagtungo sila sa mismong kinaroroonan ni Sirara. Di inaasahan ni Shiro na ang nagligtas pala kay Sirara ay ang dati niyang kasamahan sa debauchery party na si Nyanta. Nang dahil dito ay nagpa siya si Nyanta na sumama na rin sa Akihabara. Subalit tumawag si Akatsuki at sinabing hinahanap na sila ng guildmaster ng Brigandia na si Demikas. Nang inig si Sirara nang marinig pa lang ang pangalan nito. Kaya nagpa siya si Shiro na sa rear gate sila dumaan. Subalit may mga bata rin pala doon si Demikas kaya nakarating kaagad ang balita. Alam ni Shiro na aatake ang mga ito pag nakalabas na sila ng town kaya naiiyak na si Sirara dahil napakarami nang nag-aabang sa kanilang. At paglabas ay naghihintay na rin doon si Demikas. Ngunit niyaya pa ito ng bida ng one-on-one at ang ipapanglaban niya ay si Nyanta. Agad na kumilos si Demikas nang marinig ito. Kasama nito ang level 90 na mage na si Londark at si Demikas naman ay isang monk na nagbantang 10 beses na papatayin ng kawawang Sirara. Para pumayag itong makipagduelo ay tinukso nila si Demikas na natatakot makipag 1v1. Kaya naman sinugod sila ng monk ng napakalakas na suntok ngunit napangiti pa ang bida at naghanda na rin si Nyanta. Nagsimula ang kanilang matinding labanan ngunit mabilis mag-cooldown ang skills ng monk kaya na-combo nito si Nyanta na isang swashbuckler. Nag-alala si Sirara dahil kaunti na lang ang HP ni Nyanta. Ngunit may kakayahang magbigay ng negative status ang swashbuckler kaya nakawawa niya pa ang monk. Biglang pinag-utos ni Demikas na sumugod ang mga bata niya kay Sirara kaya nagtaunt si Nao Tsugo sa gitna ng mga ito. Saka nag-heal ang mga healer nila kay Demikas habang kalaban nito si Nyanta. Pinagtulungan naman ng marami si Nao Tsugo kaya nagsimula na ring mag-heal si Sirara na isang druid. Ngunit mahina pa siya kaya konting HP lang din ang dumadagdag sa mga kasama. Nag-command si Shiro na mag-focus siya kay Nyanta na ginawa nga ni Sirara ngunit tinamaan naman ito ng malakas na suntok ni Demikas at saka nagpadami at muling sumapak pero di pa rin bumabagsak ang pusa kaso malapit ng Mad Edo si Nao Tsugo. Sa utos ni Shiro ay ginamit nito ang Castle of Stone skill kaya naging invulnerable sa loob ng 10 seconds at di nasaktan sa mga atake saka nag-command din si Shiro na mag-focus si Sirara ng heal sa Guardian. Pero alam ni Demikas na may 10 minutong cooldown ng Castle of Stone at napatalsik pa nito si Nyanta. Nahuli ng Thornvine ni Shiro si Demikas pero umatake pa rin ng monk ngunit mabilis na umatake si Nyanta kaya nakatanggap ng napakalaking damage si Demikas at naging piso na lang ang HP. Ang mga kasama nito ay na-ambush na rin ni Akatsuki. Napagtanto ni Akatsuki na 2 beses ginamit ni Shiro ang Thornvine at dahil sa mabilis na atake ni Nyanta ay nagkaroon ng mataas na damage pool galing sa Thornvine kaya natalo nila si Demikas. Sa kabila nito ay sumugod pa rin si Demikas kaya pinalo ni Sirara ang natitirang Thornvine at tuluyan itong namatay pero nagbanta pa na hahuntingin sila. Saka dumating ang mga Griffin at agad na silang umalis sa Susukino. Dahil sa malayong nalakbay nila gamit ang Griffin ay siguradong di na makakahabol ang Brigandia Guild. Nag-set up na sila ng camp para dito magpalipas ng gabi. Nang makakita sila Nyanta ng wild deer ay balak niyang gumawa ng kambing barbecue. Pagkatapos mag-set up ng camp ay nalungkot si Nao Tsugo dahil wala namang lasa ang pagkain. Naamoy nila ang niluluto ni Nyanta kaya binigyan sila nito. At pagkagat ay napaluha at halos mabaliw sila dahil ngayon lang ulit nakakain ng may lasang chibog. Sinabi ni Nyanta na kung gagamitin nila ang menu ay wala talagang lasa ang pagkain. Kaya kailangan ay ikaw mismo ang magluto nito. Pero pag sila ang nagluluto ay nagiging abo. Dahil pala si Nyanta ay isa ring level 90 chef subclass kaya siya lang ang nakakaluto. Naisip ni Shiro na baka kailangan na nilang tig-ilang isipin na isa pa rin itong laro. Formal na nagpakilala si Akatsuki kay Nyanta pero kay Nao Tsugo ay wala siyang paggalang dahil manyak ito. Saka napag-usapan nila ang legendary party na kinabilangan noon nila Shiro, Nyanta at Nao Tsugo kaya sila nakatapos ng maraming mahihirap na raid quest. Pero di daw naniniwala si Akatsuki na kasali sa legendary ang manyak na Nao Tsugo. Nagpatuloy sila sa paglalakbay sakay ng Griffin. At sa ngayon ay kumain naman sila ng nahuling isda. Pagsapit ng gabi ay sa isang kuweba sila nagpahinga. Naalala ni Shiro ang kambal na nakilala niya nung isa pa itong game dahil halos kasing edad sila ni Sirara. Ginamit daw ni Shiro ang teacher system upang bumaba pansamantala ang kanyang level para maturuan niya ang kambal na sila Minori at Toya. Ngunit ngayon ay nag-aalala siya kung matinong guild ba ang nasalihan ng dalawa. Habang nasa langit ay nakita ang maitim na ulap kaya kailangan muna nilang maghanap ng matutuluyan. Nagtungo sila sa pinakamalapit na village na tinatawag na Village of Arb. Bumuhos ang malakas na ulan kaya pumasok sila sa isang bahay at nakita ang NPC na may-ari nito na nagpakilalang si Fedor the Village Ombudsman. At pumayag itong manatili sila sa kanyang barn pansamantala.
Nagpakita rin ng mga apo ni Fedor na natuwa sa ninja at sasabihin sana ni Naotsugo na magkakasing edad lang ang tatlo pero tinamaan na siya ng mga patalim nito. Kinwento ni Fedor ang malungkot na backstory kaya naisip ng mga adventurer na parang totoong tao na talaga ang mga ito. Nakapanghingi ng maraming pagkain sila Sarara at Nyanta. Saka nag-request si Sarara na gumawa sila ng cookies. Gumawa nga ang chef at nagustuhan ito ng mga bata. Samantala ang napasok palang guild nila Toya ay pinipilit silang lumaban sa mas malalakas na monster at kinukuha pa ang lahat ng kinikita nila. Pag-uwi sa guild house ay nagkita sila ng kambal niyang si Minori na malungkot sa kanilang dinadanas. Bago matapos ang araw ay kinukuha rin sa mga newbie ang mga natatanggap nila sa system na free EXP potions dahil pinagkakakitaan lang talaga sila ng mga namumuno sa Hamelan Guild. Kinabukasan bago magsimula sa raid ay nakita ni Toya si Shiro pero nahiya siyang humingi ng saklolo. Si Nyanta ang naging head chef para sa mga handang pagkain sa welcome party para kay Sarara. Tinuturuan ni Naotsugo ng kamanyakan si Shoryu at pinigilan niya itong magsalita para di malaman ni Mariel. Nais ni Henrietta na gawin muna nilang lihim sa ibang guild ang tungkol sa masarap na pagkain dahil sabili na rin ni Shiro. Tapos nais niyang gawing laruan si Akatsuki na parang Barbie. Busog na busog ang lahat pagkatapos ng party. Formal na nagpasalamat si Mariel sa pagtulong ni Shiro sa kanyang guild. Ngunit nababahala si Mariel sa malaking impluensya ng malalakas na guild. Tulad na lang ng DDD ni Krusty na siyang nakatapos ng Oracle Tower kaya iginagalang ang mga member nito. Maging sa hunting grounds ay ang malalaking guild lang ang nakikinabang at wala ng spot para sa maliliit na guild. Sinubukan na rin noon na kausapin ni Mariela ang mga master ng maliliit na guild pero wala rin silang naisip na solusyon na mapagkakasundoan. Dahil sa nakaraang update na ginawang level 100 ang max level ay lalong nawala ng spot ang mahihinang guild sa hunting grounds. At isa sa kinatatakutang guild ay ang guild ni Isaac na Black Sword Knights na level 85 lang pataas ang tinatanggap niyang member. Sinabi rin ni Mariela ang sapilitang pagkuha ng EXP potion ng Hamelan Guild sa mga mahihina nitong member na ipinagbibili nila sa malalaking guild. Napagtanto ni Shiro na nagkakaganito ang mundo ng Elder Tale dahil wala silang sapat na activity. Samantala halos di makatulog ang mga newbie na bihag ng Hamelan Guild dahil sa sobrang pagod. Sa gabi nang makapag-usap sila ay sinabi ni Nyanta na matagal na silang naghihintay na kumilos ang strategist nilang si Shiro para gawin ang magagawa nito para mas guminhawa ang buhay ng mga newbie. Dahil dito ay kinausap ni Shiro si Minori at ipinangako na gagawa siya ng paraan para tulungan silang makatakas sa Hamelan Guild at naiyak na lang si Minori. Kinabukasan ay nagtungo siya kina Naotsugo at Akatsuki. At nagpunta siya sa Crescent Moon para magpatulong sa kanyang plano na naglalayong iligtas ang mga low level mula sa pananamantala ng mga veteranong player at pati na rin ang pagbawas sa laganap na PK at balak niyang gawin ito sa matalinong paraan at ang unang hakbang niya ay ang makaipon ng 5 million gold. Nalula sila Henrietta at Mariela dahil ang buong treasury ng kanilang guild ay nasa 60,000 gold lang. Pero meron daw inihandang espesyal na plano ang bida para makaipon ng ganito kalaki at para matupad ito ay kakailanganin daw ng tulong ng sarili niyang guild. Di inaasahan ni Mariela na gagawa si Shiro ng sariling guild dahil ayaw na ayaw nito noon sa mga guild. Pero ngayon ay gumawa na siya ng guild kasama ng 3 member at ang pangalan ng kanilang guild ay Log Horizon. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ay pakiabangan ng susunod at kung bago ka pa lang sa channel ay paki-like and subscribe naman mga lods para muwa chup chup.